Lord, dito sa ating lagi na Lord. Hindi naman tayo po ay dapat na sa ating pag-aaral. Kung ating may hawak ng order mo, ating po na paayusin yung pagsusulat. Kapag napakahalaga ng ating pag-aaralan ngayon, ano naman. At tayo po na yung nalalangin. Dahil lang ang Diyos, makamami naman sa lahat, ay gusto mo na Panginoon, lahat ng pabor, ginagawa mo sa iyong mga anak, para Panginoon, maraming salamat, dahil nakilala namin, kung hindi ka namin nakilala, ano ang buhay mo ito kami. Lahat kami nakaatang sa impyerno, mga Panginoon. Lahat kami nakaatang sa kahirapan ng buhay. Tingin mo na, tanong tayo. Mga Panginoon, nakatang kami sa impyerno, sumatang tao yung mga kasalanan. Subalit mga mahal na Panginoon, maraming salamat. Mayroon pa palang pagsisisi, mayroon pa palang pamumuhay na naayon sa iyong gusto, sa iyong kalooban, mga Panginoon. Salamat sa pag-asa, salamat sa iyong tulong araw-araw, mga Panginoon. Salamat sa pagtitipon, salamat sa kapitan, salamat sa nagalaman na gawin sa mga Panginoon. Salamat po. Kawin mo ba ako sa mga pagkukulang, mga salam na mali. Ayaw ko magbigay ng mensahe sa araw nito ng iyong Diyos. Sapagkat sa kanangangin, wala kayong magagawa. At palay mo iba na salita mo na pinapuksan mo po. Ang pangunawa ng iyong anak, ang iyong kalooban ng masunod sa pagpustado nito. O kung sa akin, mga Panginoon, sapagkat ako'y maraming masahan, O Diyos. At palay mo kami sa pangalan ni Jesus. Sinasaway ko lahat ng gawain sa taas, mga pagkasira ng speaker, mga alinlangan, mga natutulog, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, aside and we bind the power of darkness. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Mga mahal, kaya tayo tigil natin. Kami talaga mahal na Panginoon, dati pangit, dati ayaw umantal. Ako meron naman tulog, ang dami yan. Nagtagal ulit. Panginoon, palagahan niyo ang salita ng Diyos. Dito, may pag-asa kayong lumaya sa lalong madaling panahon. Huwag naman tayong masaya dito. Lalo ako magiging masaya pagka wala na ako nakikita dito na mga buwang malapag kahit pinalaya na ng ating buhay na Diyos. Yan po ang ating layunin na kayo po ay makaalam ng kalooban ng Diyos upang ito ay sundin nyo. Alam niyo mga minamahal, hindi ang sandaan ang tinanong ko. Doon sa aking pinanggalingan ng Bilihiyod. At sabi ko po, mga tinatanong ko, 30 years old, 35 years old, 40 years old. Alam niyo ba, sabi ko, hindi daw po alam sa salita ng Diyos. Pero sa pagkatabi naman natin, amen? Amen! Pag hindi natin alam sa salita ng Diyos, tayo. Ang minamahal. Bakit? Kasi si Van Brad. Hindi daw po tayo. Kasi, alam mo, una po ka na po pagsunod. Yung iba, nagronobina. Yung iba, nagrosaryo. Yung iba, nagpakasal ng cross. Ang kasalito, lang kasama hindi na hanggang ang titulo. Pinamukasan na sila. Ito ko naman minawalang pamilingkod. Ang pagsunod po ay ganito. Sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod sa Diyos, masigit kaysa sakripisyo. At kami nagbubuhat ko sa kabo, pag-ibig sa kabo. Pero ba ito nabuhat? Asa kamay na nabuhat? Bumuhat ka doon. Ang kalimitan bumuhat doon. 50% mataas ba? Mga adik. Bakit kung sinabi mo naman? Eh, may kaibigan ako mga adik eh. Itong taon, bumabasa ng lumay sa kabo. Walang nagbago, lalo lumaki. Lalo tumawin na tinitig na siya mo. Yung bahay nila, ano naman? Hindi mo sinungaling. Yung bahay nila, ibinita ko na yung rep. Ibinili ko ng bato. Pero pag isang linggo, sarami niya yung rep, hindi ko na yun.
Yun naman po kung wala na maibili. Pinit tayo kanyang mountain bike. Kamilang klase na maganda. Mga minamahal. Yung aming kaibigan na yun, ibinita yung mountain bike. May 10,000. Ilang ano lang ubos. Alam niyo mga minamahal nung wala na maibinta? Sinunog yung bahay na kanyang nanay at balak na sumama na rin pagkasunog. Ang diablo talaga ay tusok-tusok. Ang utak mo, wala na ng gana. Sino bang tao gusto mong matay? Wala. Ay bakit susunugin yung bahay, sasama na siya doon? Kung hindi inutusan ng diablo. Ako nakinig ng balita. Nakinig ako ng balita dito sa Lago ng Cavite. Pinasukan ng diablo ang utak. Alam niyo ang nangyari mga minamahal? Ang nangyari ito sa pinasukan ng diablo ang utak, pinatay yung biyan niya ng babae. Pinatay yung asawa niya. Pinatay yung 3 anak. Pagkatapos sinagpakamatay. Sino sa tayo hindi ko ng kulong? Tapos si Satanas bukang kita. Yun ang kulong. Mga minamahal, Espiritu ng Satanas masamang espiritu. Yung ating former president, pinapatay yung mga adik, pinapatay yung mga tura. Hindi mo kaya patayin ng masamang espiritu. Hindi pa tamang yan sa iba. Ang mga minamahal, ano ba sinabi ng ating former president? I can wipe out drugs in the Philippines within 6 months. Wala mo ba droga? Wala na dumami. Ibig sabihin, napatay mo nga yung mga nagdodroga. Napatay mo yung mga tulak. Napahihirap ang pinapatay. Ang mayaman, lagay-lagay. Walang namamatay. Ibig sa panahon sa Iloilo. Mayaman sa Iloilo. Hindi siguro naglalagay. Natay ito sa Katiklan. Sa airport. Ibig sabihin, minsan ang tao, pira-pira na lang. Ay kami po mga minamahal, pira-pira. Tutulungan namin kayo hanggang sa kayo ay matuto para sa inyong paglaya. Hanapin ninyo ang tunay na gawain ng Diyos. Pag-ibig nyo yan! Pag hindi nyo nanap ang tunay na gawain, abay kayo. Bakit? Hawakan na naman kayo ng tawlo. Hawakin yung kalagayan. Bagay. Parang maganda rin. Kasi makikita tayo na dito. Makikita ulit tayo dito. Tayo pa rin ang magkakalalan. Hanggang sa kayo talaga matuto na. Ang dahilan kaya kayo binuhay ng Diyos. Para paglingkuran natin ang nag-iisang pakapangyarihan Diyos. Puno ng pag-ibig. Ang Diyos, tumatay sa krus ng Kalbaryo. Ang pangahirap, tinurtyon, nilagyan ng kulong ng tinik. Ipinako sa krus hanggang sa namatay. Bakit niya ginawa? Dahil ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay dakila at dalisay. Palampakan natin ang Diyos. Ang una ay nagpapabot na pinakataas sa magbubulit magwalaki magdadakila. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Siya po ang dapat natin sambahin. Hindi yung Diyos na maliliit. Kaya tayo ay hindi makagawa ng mabuti. Kaya tayo nandito. Bakit? Ay para hindi kayo mapupunta rito. Ay ang ilan sa inyo, ang Diyos nyo, hulugan. Ang Diyos nyo, purusin. Sumasalit ko ng panalangin ng Diyos na purusin. Ayaw ba niyang baguhin ng sino ng tao? Ay mas hito po kayo sa Diyos na yan. Bakit? Kayo'y may pa, kayo'y naglalakad. Yung Diyos natin dati, may mata, hindi nakakakita. May tainga, hindi nakakarinig. May pa, hindi nakakapaglakad. Ano ang nangyari? Ano nangyari ito sa amin? Kilala niyo ba si Boy Negro? Kilala kay Boy Negro? Si Boy Negro, yung kinakagal mga adik sa amin, nandang nakapako sa cross, sinasalaw sa kalsada, Diyos na walang silbi! Ay, Diyos na ba ito?
Grabe mga minamahal. Pagod na pagod yung mga dito sa amin. Parang binubuhat yung revolta, hindi po yun naman ako yung isang sa'yo. Kagaya lang po yun, nilagyan nila ng corona, nilagyan nila ng cross. Alam niyo ba sa Biblia kung anong sabi? Ang gumawa sa Diyos na yan, mga maglalasing. Alam niyo ba yung sculpture? Hindi may alam sa sculpture. Yung gagawa na revolta, hindi may alam. Bakit alam mo po kayo? Pag napagod ang gumagawa ng revolta, umuwi sa bahay, maglalasing hindi, hindi. Sagot! O, yun pala eh. Alam nyo na ang gumawa ng mga lasing ko. Ay, tayo ba yung tumulog? Kawawa naman tayo. Tapos minsan, may gumaan, santo ninyo. Magkano po? Hindi po hulugan, hindi po kas. Kawawa naman ang Diyos mo. Hulugan, kas. Huwag kayong maingay, atin-atin lang daw. Ang laman. Amen, amen. Nung 5 years na akong gumaling, nalaman ko, nang revolto ko lang sa tatlo. O, basahin natin mamaya. Pinasad ko sa likod ng bahay namin, yung pasko sa iludoro pasad. Nagkawalay-walay. E nakita ko, alam rin pala ang loob. Kaya pa rin panalangin ko, hindi mo dinig-dinig. Alam rin pala ang loob mo. Ang sabi ng mga mapagtanggol na katuloy ko, katulad ko ng araw. Larawan niya ng Diyos. Ha? Ba't naman ang dami ng ng Diyos? Ang larawan doon sa katuloy ko, church, may maliit, may malaki, may matangkad, may maitim, may puti, may babae. May 1,000 Diyos yata niya. Sa bagay, makita ko ang Diyos, marami. Kasi marami ang sasagot ng ating panalangin. Pero pagka marami ang Diyos, puro pike! Eh, wala silbi. Ano nyo ang minamahal? Huwag matagal naman yung bulagin. Kaya hinga ako. Okay? Kapuhayan nyo ang mga kawalan ni Satanas. Ay, mag-isa na, malang ulit. Anong muto ng verse? Matthew chapter 6, verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang harian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay parang ilalagay sa inyong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Ano raw po ang may mga sinasabi? Sa lahat ng ating gagawin, marami po sa atin ang busy. Makakanin kayo mga tulog na yan? Ano mahal, hindi ko yan. Sabihin niyo, makinig ka, makaya ka tumulog. Pagkatapos sa Bible study, matulog na kayo hanggang bukas sa umaga. Huwag niyong gawin na laro itong ating ginagawa. Kasi ito'y wala itong Bible study. Kaya nakalagay dito, Holy Bible! Amen! Amen! Alam niyo ba ang isang himala dito? Jesus Garoy, alam mo isang himala dito? Lahat ng nagilig ko dito, binigyan ang regalo ng Diyos na sila'y magbago ang kanilang buhay. Bakit mo minamahal? May nagtinda na sigarilyo sa Lunita kasi may event. More than 500,000 tayo, parang milyon. Nagtinda na sigarilyo. Ay kung di siya umalis, lugi siya. Tanghali nila kahit isa wala pang bumibili. Kasi mayroon tayong gift-off. Kaloob ng pagbabago ng buhay. Amen? May verse po yun. Mga kapatid, may versikulo yun sa Biblia. Ang sabi, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things shall pass away, and all shall become new. Kung ang sino man ay na kay Kristo, ay buhay na kay Kristo. Kasama na kay Kristo. Kasama man. Ayaw mga hindi ko mataas. Wala na kay Kristo. Asa naman na kay Kristo. Ayaw. Kasama man. Yung mga tulong hindi mataas, hindi nila pamigil. Kung ang sino man daw ay na kay Kristo, bago na siyang nilalang. Yung mga tati mong ugali.
Hindi! Kasali ka ng sablay! Wala na yan! Ikaw ngayon ay mananampalataya at namumuhay ka! Mamuhay ka sa kalooban ng ating mabait na Diyos! Amen? Amahan ninyo! Kasi yung nag-iisa, ano wala? Luwaya na? Saan? Luwaya! Ano kayo nito? Ina na! Bakit ka lang? Bigyan na nito ka rin! Sigurado ka? At kami nag-iisa? Ito yung gano'n, tagpuso. Yung nag-iisa natin, pinaya para hindi kayo makalam na salita ng Diyos. Ako hindi din. Saka na lumaya pag may mga nagpuga na kayong lahat. Gusto nyo ba magkanatot? Ang problema, bawal ang pulpin yan. Baka gamitin yung panaksak. Pero lahat mo na ginam. Ay, sampalin mo yan, hindi maanaksak yan. May tamo sa Diyos. Amen? Pag may tamo sa Diyos, huwag mo nabagin ang kalooban ng Diyos. Huwag mong bibigyan ng sama ng loob ng Diyos. Para ito ay pagpalahain pag mayroon ang pila. Ako mga naman, may dala kong 200 kahapon. May dala kong 200 piso kahapon. Doon sa Bible study sa maging gasa. Nakita ko yung aming Diyos na isang barde. Ay tubig. Sabi ko, wala nasa. Eh, ilubos kayo 200 sa Diyos. Eh, tuwa naman ito mga kaminom. Ang sarap. Apple at ayaw na yun. Ano yung kulay diyaw? Hindi lang na... sandali. Hindi. Yung sarap. Ang kulay, yung parang dalandan pero diyaw. Lemon! Wala pa natin ang Diyos! Ay, sinatin! Alam nyo ano naman? Ay, sobrang sarap! Ay, okay, naging busy kahapon sa Bible study. Kasi sabi ko, meron kami extradition ng giving yung extra giving para kami makabili ng bulaklak. Ay, mga kayo, bumalik kayo sa Diyos. Kung pinarangal laman, mga kailaman isang balting malaki. Amen, pero salamat sa Diyos, mga mahal. Ano ang ating second verse? Ano ang ating pinag-aralan? Ang sino mang na kay Kristo, kaya pinapatas ko kayo ng kamay eh. Dapat kayo kay Kristo, ating mahal na Panginoon Diyos, pinakamamahal na Diyos. Kasi kung hindi pa kayo kay Kristo, ay di kita naing, saan nyo gusto? Kay Kristo, ay tanayin. Kaya nga kayo narito. O ba na? Kaya kayo narito, dahil hindi kayo sumusunod sa ating mga lakoy na Kristo, si Taning ang iyong sinusunod. At na sumusunod kita Taning, kalimitan sa kulungan na pupulot. Bakit? Iba yun hindi. Isipin mo yung ating pagkain ni Trip, ang asawa na iniwanan niya ng matagal dahil nagtulungan siya. Sasampalin pa niya ang anak. Ihahagit ko taas. O bumangahira ang asawa. Yung kapatid namin, adik, hindi mo nga anong asawa. Nako! Ihahagis yung anak ng mataas. Sabi, pag hindi ka tumigil ang pagbubuka nga, hindi ako titigil maghagis. Ibang nalagay sa semento. Hindi patay. Mga ginawaan, huwag tayo sumunod sa Diablo. Ano sabi ng Biblia? Resist the devil! And the devil, siyempre, labanan mo ang Diablo, kung alitin ang Diablo. Ngayon, o si Kristo na sa iyong puso, o si Kristo na sa iyong puso, ang Diablo takot sa'yo. Bakit? Si Kristo mga minamahal, ay takot yan ng Diablo, kahit si Satanas, kahit natampang mo ng Diablo. Kilala ka kapag si Kristo na sa puso mo, ayaw kang lapitan. Pasimple-simple lang yan, tataymin lang yan. Pag kinulang ka sa panalangin, pag kinulang ka sa pagpupuli, tataymin yan. Pag hindi ka nagpupuli sa bahay, hindi ka sumasamba sa Diyos, itutumba ka. Hindi kung nakaramang pandemit, mas marami pa kang natupa kasi namatay sa COVID. Naniwala kayo? Marami ang mga itinumpa. Marami ang mga itinumpa kasi namatay sa COVID. Hindi lang 1,000, hindi lang 2,000. Buong Pilipinas ang tumbahan. Eh kasi may project. Mali ang project.
Kasi ito nga ang spiritual advisor niya. Ari na sa life. Sino ang spiritual advisor? Si Kibuloy. Ang sabi ni Kibuloy, ang masasama ay patayin. Ay tapos si Kibuloy lang yung unang itumba. Kasi masama siya. May doktrina yun. Ang masasama, malapitin sa Diyos. Konektado at makapag-ibig sila. Doktrina ni Satanas. Kasi mga minamahal, may bumulong sa kanya. Ano sabi? Ikaw ang sinisinta at magtungkong anak. Eh, akala naman ni Pastor Kibuloy, ang Diyos, hindi na alam bumulong sa kanya, si Satanas. Nung tanggapin niya yung bulong, itinanggap niya, ikaw ang sinisinta at magtungkong anak. Nagkaramihan niya ang kanyang kaso. Nag-smuggler ng bala at mga spare parts ng baril. Ano ba? Ang mga mismong kapatiran niya, nagreklamo, pinupulis siya. Kung anong pinagagawa na hindi maganda. Tapos ikaw magiging spiritual advisor ng President. Grabe ang pangit na nangyari sa Pilipinas. Parang isang malaking bangungot. Bangungot na malaki pag pinatay mo ang masasama. Sapagat ang lahat ng tao na hindi kilala ang ating pinakamahalaga ni Kristo, lahat masasama.